feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... Ang Department of Health po, maaari po siyang tumanggap ng mga gamot na hindi pa po rehistrado dito sa atin. Sa Bayanihan Act din po nakalagay yun na pwede tayong tumanggap ng mga gamot na registered sa home country, tapos kahit hindi registered dito sa atin. Basta of course, it will be used under the supervision of the Department of Health. Ating pagdiskurso po pagdating sa bakuna, ganyan din po dapat natin ginagawa. Tignan, hindi lang dapat doktor. Meron ba silang specialized training as vaccinologists or as infectious specialist sa specialty, no? At bukod dyan is, gaano katagal sila nagpa-practice, nagtuturo ba sila, meron na silang sinulat ng mga artikulo, bago po natin sila paniwalaan bilang experts. Sinasabi ko po ito ngayon dahil ngayon po, 5-5 sa mga experts pagdating po sa bakuna. Yes, Yusek Rocky, for the rest of your questions, please. Okay, Secretary, question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror para po sa inyo. Many people took offense daw po with your statement. Sa mga mayroong colonial mentality na gustong Pfizer, pwede po kayong maghintay pero ang ating warning po ay talaga dyan lang po yan, mabibigay sa mga major na syudad. Do you really equate daw po the people's desire for a more effective vaccine as colonial mentality? Pasensya na po kayo, no? Ako na pa yung kilala bilang isang spokesperson na diretso magsalita. Wala po akong pakialam, no? Basta ako katotohanan lamang. At ang katotohanan po, may ilan po sa atin, lalong-lalo na yung kritiko ng gobyerno, na ang pagtingin nila sa bakuna ay depende kung saan pong nanggaling. Kaya nga po namin ginigess ang mga tunay na expert, si Dr. Solante, Dr. Bravo, Dr. Salvania, para i-explain sa taong bayan. Hindi natin dapat tinitignan kung saan ginagawa ang bakuna. Ang dapat tingnan natin kung ito ay ligtas at kung ito po ay epektibo. At wala po tayong tuturok kung hindi po napatunayang ligtas at epektibo. Kahit saan pa po sila gawa. Thank you, Secretary. Mela Lesmores, please, PTV. Hi, good morning po, Secretary. Follow up lang po sa Sinovac price na binanggit natin kanina. Sir, ito na po ba yung tinutukoy natin na presyong BFF or dahil ito ay katulad ng sa Indonesia, pwede pa po bang mas mapababa ang presyo sa Pilipinas? Gaya na aking sinabi, no? Ganito yan, no? Ang sabi ni Secretary Galvez, mahigit kumulang kapareho tayo ng presyo ng Indonesia. Yan po ay mahigit kumulang 650 per dose, hindi po lalampas ng 700. So tingin ko po, yan ang presyong BFF talaga. No? Dahil ang Indonesia naman po, 122 million ang in-order. Ibig sabihin, bulto by bulk. So syempre, they will get the best price. No? At inaasahan po natin na the best price will also be accorded to the Philippines. So, pero hindi pa po natin marireveal kung ano talaga yung presyo. Bakit po? Kasi kontrata rin yung pinirmahan natin. Na habang hindi pa napipirmahan yung talagang sale contract, ngayon po ay isang term sheet which is an agreement to supply and an agreement to supply which is a valid contract by itself, hindi mo natin sasabihin kung magkano talaga. Pero wag nga po kayo mag-alala. Pag yan po ay na-deliver na at napirmahan ng kontrata, may obligasyon na po kaming sabihin sa inyo kung magkano talaga. Sa ngayon po, mahigit kumulang 650, hindi po tataas ng 700. Opo. Thank you, Secretary. Tungkol pa rin po sa bakuna kasi we understand na medyo pabago-bago yung statement ni Pangulong Duterte kung siya ba ay mauuna o mauhuli. Pero para ito sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pero may mga haka-haka lang ang ilan, sir, na baka dahil hindi masabing talaga ng Pangulo kung siya ay mauuna o mahuli, ay dahil nabakunahan na raw po. Umano siya kasabay ng PSG last year. Once and for all, Secretary, ano po ang statement ng Palas on this? Tama po kayo. Haka-haka lang po yan. Ang totoo po niyan, siyempre, depende kung ano sa tingin ng Presidente ang dapat niyang mensahe sa taong bayan sa kanyang lingguhang Talk to the People. Noong isang linggo po, ang kanyang desisyon, importante na iparating ang mensahe na dahil siya po'y hinalal ng mga mahihirap sa bayang ito, sila pong mauunang mabakunahan.
Opo. And sir, on quarantine classifications lang po, more or less next week magkakaroon na naman tayo ng announcement on quarantine classifications for February. Just to manage the expectation of our countrymen lang po, hanggang kailan po ba tayo magkakaroon ng quarantine dito sa Pilipinas? Hanggang kahit po ba may bakuna na, basta't wala pang herd immunity, tuloy-tuloy po yung ating magiging quarantine sa Pilipinas kahit abutin pa ng taon or ilang hanggang sa susunod na taon po? Well, depende po talaga yan sa datos, no? Kasi analytics po ang ating sinusunod pagdating sa classification. Pero sasabihin ko po sa inyo, matagal ko nang sinangguni at inaprubahan naman po ng IATF na magkaroon na tayo ng deklarasyon ng mga new normal. Ito yung mga lugar na talagang matagal ng panahon walang mga bagong transmission. Sa gayon po, no, magkaroon tayo ng pag-asa na talagang may katapusan din itong COVID-19 pandemic na ito dahil although wala pang bakuna, may mga lugar na walang transmission at meron po talaga mga lugar na ganyan, no? Para matingnan natin kung po pwede na rin silang bumalik kahit papano doon sa mga normal na panahon. Pero ang tingin ko po, hindi po mawawalan ng saysay ang jurisdiction ng IATF hanggang wala pa po talagang herd immunity na tinatawag. Opo. Sir, follow-up lang po. So meaning po ba next quarantine classifications may new normal na po or upon discussion pa po? Di-discuss po yan, but it has been approved in principle po talaga na magkakaroon na ng deklarasyon ng new normal areas. Pero ang binubuo lang po ngayon yung mga do's and don'ts sa new normal. Kasi baka naman magkaroon ng new normal, bigla sila magkaroon ng rock concert, no? Yun po ang lilinawin natin. Yung mga do's and don'ts in new normal areas. Opo. Pahabol na lang sir, meron po bang talk to the people si Pangulo mamaya? Meron po. Asahan po natin ang talk to the people mamaya. Okay, pumunta naman tayo Thank you so much, Sec. Thank you, Mela. Punta tayo ulit kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, tanong mula kay Alvin Baltasar at Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Can we get daw po reaction ng Palas na tungkol sa postponement po of oral arguments for the petition questioning the legality of anti-terror law to February 2? Some are saying that this is a delaying tactics of the government. Sa panahon po ng pandemya, wala pong magsisinungaling na sila ay nagkaroon ng close exposure o sila ay nag-COVID. Morbid naman po kayo kung magsisinungaling kayo sa mga ganyan. Tingin ko po, we should accord the Office of the Solicitor General the presumption of good faith and regularity of discharge of functions. Sa panahon po ngayon, hindi dapat joke only lang ang pagkakaroon ng COVID. Hindi po. Second question po niya, DOH is eyeing the possibility to allow pharmacists and midwives as vaccinators. Can we get Palas reaction on this? And do we still have enough funds for vaccinators? Tama po yan. Dahil alam natin na 50 to 70 million ang target natin sa taong ito, talagang kinakailangan natin ng lalo pang mas maraming magbibigay ng bakuna. Yung sariling pamangkin ko po, dalawa po yan sa Amerika. Sila po ngayon, classified na rin as frontliners kasi yung isa po, nursing student, yung isa, dental student po. No? So pati yung mga dental students, pinapayagan na rin na kinukonsidera na rin as frontliners for purposes of the vaccination. Sa Amerika po yan. Na dapat gawin din po natin dito. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. Melo Acuña, for your other questions, please. Yes, Secretary, baka naman pwede nyo kami bigyan ng update kung ano pa ang mga hindi namin nababatid sa pag-uusap ni Pangulong Duterte at ni Foreign Minister Wang Yi. Although there are already reports in the media, how would you describe the discussions? Was it cordial? Was it close? Ano po ang detalyes nito? Wala po ako doon. No? So perhaps si Secretary DFA Secretary Locsin ang makakasabi sa iyo kung the atmosphere, no. Pero meron lang po ako ay transcript, no, at saka yung press statement din po na ginawa ng Office of the President, no. So sa akin naman po, it must have been very cordial kasi nagkaroon tayo ng donasyon, nagkaroon tayo ng commitment to do projects, no. At yung mga binasa ko po sa transcript, mukha naman pong pareho pong opisyal ay pinalalakas pa yung matinding pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. Opo. Secretary, nung po nakalipas na linggo, naglabas po ng statement ang mga obispo ng Kanlurang Kabisayaan
sa pangunguna ng kanyang kabunyian Arsobispo Jose F. Cardinal Advincula na humihiling sa pamahalaan na magkaroon ng pagsisiyasat sa naganap na mga operasyon sa mga IP noong December 30. Would you have any update? Would you have any reaction so far? Sinisigurado ko po na nagaganap po ngayon ang investigasyon at alam ko po na dahil meron ng binuo tayong komite para tignan itong mga kasong gaya nito, ay binibigyan po yan ng prioridad dahil yan po ay nasa taas na prioridad ng ating Secretary of Justice, Secretary Maynard Guevara. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you. Thank you, Melo. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Secretary, question from Chris Jose of Remate Online. Reaction po sa bungkahi daw ni Vice President Leni Robredo na unahing bakunahan si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa coronavirus disease para makatulong na mapalakas ang kumpiyansa ng publiko sa vaccination program. Malaking tulong daw po ang pagiging popular ni President Duterte sa publiko batay sa survey. Well, yan po ay sangguni na naman niya. Pero I'm sure ang presidente naman po, paiba-iba ang kanyang prioridad sa kanyang talk to the people. Hayaan na po natin magdesisyon ng presidente. Secretary? Ulitin ko po yung sagot ko, no? Second question, please. Ano yung second question? Hindi ko narinig. Ang second, Nawawala ka. over the weekend daw po. Yes, Secretary. Ang second question po ni Chris Jose, over the weekend daw po may ulat na may 23 katao na matay matapos mabakunahan ng Pfizer sa COVID-19 vaccine sa Norway. Yung ganitong mga balita, sa tingin nyo makaka-apekto daw po sa posisyon ng mga Pilipino, lalo na sa senior citizens na mapapabakuna kontra COVID-19? Sinagot na po yan ni Dr. Solante na siyang expert, no? Kinakailangan pag-aralan muna kung bakit nagkaroon ng ganyang mga deaths, no? Kung sigurado ba na dahil yan sa Pfizer, no? At wag muna tayo magkaroon ng conclusion. Pero ang akin lang po, talagang pandemya po ngayon, panahon ng emergency. Kaya nga po walang commercial distribution, kaya hindi yan available sa Mercury Drug at hindi ini-import ng mga butika, dahil ang approval po ay emergency use in times of a humanitarian disaster in the form of a pandemic. So, hindi naman po yan papayagang gamitin, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng iba't ibang bansa sa mundo, if the benefits of the vaccine will not exceed its potential ano tawag doon, liabilities. No? So meron po tayong cost-benefit analysis that the benefits outweigh the cost. So wag muna po tayo mag-conclude kasi dapat pang pag-aralan kung talaga bang Pfizer ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nonetheless, it's a matter of fact. Sabi nga po ni Dr. Bravo, sabi ni Dr. Solante, iba't ibang anyo po yan, iba't ibang platform. At syempre po, sa lahat ng mga platforms, merong platform na 260 years na ginagamit at yan po yung inactivated. Na sa ngayon po, ayan po yung mga bakuna na galing sa China. Factual lang po yan. Thank you, sir. Well, kwa-qualify lang ko po baka na naman ma-misconstrue. Yung sinabi ko pong paiba-ibang priorities ni Presidente, that's as far as his messaging is concerned po sa kanyang talk to the people. Nung last week po, ang kanyang mensahe, ang mga mahihirap ang mauuna. Kaya sinabi niya, hayaan na natin na sila unang mabakunahan, kung meron pang matira, tsaka tayo magkakabakuna. Pero yung mga ibang panahon po, siguro ang priority niya, yung safe ang bakuna, kaya sinabi niya, ako mauuna. Pero hayaan po natin dahil magkakaroon naman po ng desisyon ang ating presidente. Okay, Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon again. Other Sir, short questions? lang, we have now Filipinos who have been vaccinated abroad, no? And some of them may want to return to the country. What is going to be our protocol as far as they are concerned? Are they still being covered, or going to be covered by the 14-day quarantine? Yes, may decision na po dyan ng IATF, subject to 14-day quarantine pa rin po. Okay. So with regard to the president, so right now you had this morning I think you had an interview with Unang Hirit, and then you said that if the president thinks that kung mabakunahan siya will help the confidence of the public in vaccines, he will do that. But it's a neither here nor there statement. So question is, has the president made a decision to have himself vaccinated
number one, ahead of everybody else, and number two, public, to inspire public confidence? I'm only his spokesperson po, no? Inuulit ko lang yung mga nasabi niya. Minsan sinabi niya magpapauna siya, hindi na siya makaantay. Pero yung huling sinabi niya, dapat mauna muna mga mahihirap. So antayin na lang po natin kung ano talaga magiging personal na desisyon ng presidente. If he wanted public, well, seeing the president being vaccinated is proof of the pudding. No? So hayaan na po natin, antayin natin ang desisyon ng ating presidente. Pero sa ngayon po, tingin ko naman, dahil nandyan ang new variant at palagi natin ini-explain sa taong bayan sa pamamagitan ng tunay ng mga eksperto kung bakit dapat pagkatiwalaan ang bakunang ito, tingin ko ang ating mga kababayan ay nagtitiwala naman. And do you think that there is really a need to have the president vaccinated in public because we have established that yung compliance or yung confidence medyo mababa talaga, no? Hindi naman po. Talaga naman pong sa una, mababa po yan. In the first place, hindi naman po natin lahat inaasahan na magkukumpiyansa kaagad-agad. Siyempre, titingnan nila yung mga nauna, no, kung ano nangyari. At kung mapansin naman nila na wala namang namatay, no, at talaga namang bumababa yung kaso ng COVID, yan po ang titignan natin, no? Magdi-decision din sila. And in any case, we're in no rush dahil nga po sa February, possibly 50 to 100 dosage lang ang meron tayo, dadami yan sa 950. So, unti-unti naman po yung proseso at habang tumutuloy ang proseso, inaasahan natin na tataas ang kumpiyansa ng ating taong bayan. Sir, with regard to the president, what do you think are the medical risks as far as the president himself is concerned that puts him at more risk than the regular individual for vaccination? Siginagot na po yan ang doktor at eksperto. Wala naman po siya nakikita na more risk for the president is concerned. But that's Dr. Solante kasi siya po yung expert, hindi po ako. But is it more urgent for the president to get vaccinated because of the comorbidities? Ay, hindi naman po siguro, no? Dahil yan po yung dahilan kaya inuuna lahat ng senior citizen. Kasi ang alam natin, ang mga senior citizen ay talagang pag tinamaan sila, matindi yung tama sa kanila. No? And the president qualifies under that priority of being a senior Alright, citizen. sir, just one. So use the Sinovac. February 20, we only have maybe less than a month before that schedule. Can you tell us the steps that we're taking to make this happen, the vaccination on February 20? For example, questions like, paano dadalhin yung Sinovac sa atin, who's going to bring it in, how we're going to store it, na-identify na ba natin, sir, who's going to distribute it, mga ganong plano, just so we can believe that something is going to happen on the 20th. Lahat po yan planchado na. Unang-una, hindi po problema ang Sinovac kasi nga hindi niya kinakailangan ng negative 70. Kinakailangan lang po niya refrigeration. At sobra-sobra po ang ating mga unang-una sa eroplano. Hindi po niya kinakailangan na isama pa sa dry ice, no, na matindi, no? Kasi may limitasyon din po yung pwedeng dry ice na isakay sa eroplano, parang 250 kilos lamang, no? So hindi po problema yan. Pagdating po sa Pilipinas, yung mga sasakyan na magdadala sa mga warehouses, sapat-sapat po natin yung ating refrigerated vans. Pagdating po doon sa temporary storage, sapat-sapat po ang temporary storage ng DOH for the limited quantity that we will be getting anyway, no? At pagdating po sa distribution, unahin po natin ng health workers. Meron na po tayong listahan, no, ng mga health workers na yan. At yung pagpapadala po ng limited quantity sa mga iba't ibang lugar kung saan tuturukan ng mga health workers, meron naman po tayong sapat na mga vans, na refrigerated vans na magdadala niya. So pagdating po sa Sinovac, wala pong problema. Pagdating po sa Pfizer, dahil kakaunti rin naman ng darating, meron naman po tayong sapat at bumili rin tayo ng mga sub-zero transportation at saka mga sub-zero storage facilities, no? So basta meron kang refrigerated sub-zero na mga sasakyan at refrigerated sub-zero na mga storage facilities, kaya naman po natin yung initial supply ng Pfizer. At tingin ko po sa Metro Manila, Cebu at Davao, wala pong problema. At dyan lang naman po natin gagamitin ang Pfizer. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.